13 verse 1. I may speak in the language of humans and of angels, but I don't have I am loud gong or a clashing cymbal. Sa Tagalog, kung ako'y magsasalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, at dapat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. So sa verse na po ito, no, 1 Corinthians 13 verse 1, meron po ditong dalawang language na nabanggit. Yung language of humans and language of angels. Now, mark po natin, kung na-open nyo po yung Bible po ninyo, kung di pa nalabas yung aking PowerPoint, kalungkot naman. Ayan, language of humans and language of angels. 1 Corinthians 14 verse 2. When a person speaks in another language, he doesn't speak to people but to God. No one understands him. His spirit is speaking mysteries. Sa Tagalog, sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita kundi sa Diyos, sapagkat walang nakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Okay? So kanina may dalawang language of humans, language of angels, and then dito po sa verse na to, language of God. So, pwede po natin siyang i-categorize ng dalawang group, two group, no? Yung first group is yung earthly language. So, ano ba yung kabilang sa earthly language? Yung po yung language of men. So, all the languages dito sa mundo, or all the languages ng human. So, pwede natin siyang ilagay sa as earthly language. And next, yung heavenly language. Language of angels and language of God. So, yan po yung ating tatalakayin ngayong gabi. Yan tatlong yan, language of humans, language of angels, and language of God. Wala pa rin po ba kayo nakikita? So, wala pa rin po, Pastor. Sorry, hindi ko alam kung bakit. Napag-share naman ako. Sige. Okay, Acts chapter 2, verse 4 to 13. Medyo mahaba, no? Acts chapter 2, verse 4 to 13. Isa-isay po natin, no? So, dito po is language of men or earthly language. Sabi po dito, sa verse 4, they were all filled with the Holy Spirit. Puspos ng Espiritu Santo. And they began to speak different languages. The Holy Spirit was giving them the power to do this. There were some godly Jews in Jerusalem at this time. They were from every country in the world. Amen. So, every country in the world, sabi po dito. So, different languages. Oh. So, hindi po pinag-uusapan dito yung heavenly language. Ang pinag-uusapan po dito is yung earthly language kasi lahat ng country, places, cities may different languages. Dito nga lang po sa Pilipinas, di ba? May Ilocano, may Pangasinan, iba-iba, Bicolano, iba-iba po yung salita, no? So, different languages na sinasalita ng tao. A large crowd came together because they heard the noise. They were surprised because as the apostles were speaking, everyone heard in their own language. So may mga Jews doon, no? Tapos narinig nila yung kanilang mga native language. Sa verse 7, they were all amazed at this, namangha po sila. They did not understand how the apostles could do this. Sabi po sa verse 4, ay sabi dito ng mga tao na hindi na-amaze, ng mga Jews na ng ibang bayan at bumalik sa Jerusalem kasi araw ng Pentecost, they were all amazed. They did not understand how the apostle could do this. Oh,
Ang sabi sa verse 4 na binasa natin kanina, the Holy Spirit was giving them to power to do this. Amen? So isang tao, hindi po yan magaling. O hindi po yan inaaral. Ang Holy Spirit po nag-empower, nagbibigay ng ibang wika. Tandaan po natin, the Holy Spirit was the one who gave us the power to speak in tongues. Kaya po hindi natin yan kinakabisado, hindi natin yan inaaral, pusa po yan dumadaloy sa pamamagitan ng banal na Espiritu. They said, sabi po, no? They said, look, these men we hear speaking are all from Galilee. Kaya po nagtataka sila eh. Kasi po ang language sa Galilee is Aramaic. Iba-ibang salita yung narinig nila. Alam niyo po ba yun, yung The Passion of Christ? Sa The Passion of Christ, meron pong 4 na lengguwahe na ginamit doon. Yung Aramaic, Hebrew, Latin. No, ano po yung pang-4? Yung subtitle na English. Ayan. Sa Aramaic, common language ni Jesus Christ na po noon ng tao sa Galilee. Yung Hebrew for religious, and yung Latin for Romans. So sideways lang po. Sa verse 8, but we hear them in our own languages. How is this possible? Tiga Galilee ito, Aramaic yung yung native language. Pero bakit nagsasalita ng iba't ibang wika, ng wika natin? So ang sagot, the Holy Spirit was giving them the power to do this. Ito po yung mga lugar sa verse 9, Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, and so on. Nabi po Punta tayo ng verse 11. Some of us were born Jews, and others have changed the religion to worship God like Jews. We are from different countries, but we can hear these men in our own languages. Amen? We can all understand the great things they are saying about God. So kaya nga po earthly, naiintindihan ng tao. We can all understand the great things they are saying about God. So naiintindihan po nila yung tongues, so language na ibinigay ng Holy Spirit sa kanila. So hindi po kailangan ng interpretation ng tongues, na another gift ng Holy Spirit para maintindihan. So ito po yung earthly language. Alam niyo po mga kapatid, ang aking unang tongues na lumabas sa bibig ko ay Chinese. Yan po yung unang gift o yung language na pinaranas sa akin ng banal na Espiritu, yung pagsasalita ng Chinese. Hindi na po makakapagbigay ng sample kasi hindi ko na alam kung hindi na po Chinese ngayon yung aking language ngayon. Iba na po. So, pwede mo siyang itest pwede mong malaman kung yung tongues mo Mamaya po, i-share ko yung aking ginawa. So, meron po akong story. So, merong isang pastor nasa isang service po nang tumama po yung pandemic. Ang ginagawa po niya, pinapatanggap niya kay Lord Jesus Christ yung mga tao and then para makareceive ng Holy Spirit. So, noong time na yon, meron pong 22 tao na nakareceive ng banal na Espiritu. Pero bago makareceive yung 22 ng banal na Espiritu, siya po ay isang Jewish Orthodox scholar sa Jerusalem. So nakatayo po siya at ayaw niyang manalangin, ayaw niyang i-receive si Jesus Christ. Kasi sabi po niya, hindi ako magpipray kay Jesus. I believe in one God, but Jesus is not that God. Naniniwala siya sa isang Diyos, pero hindi siya naniniwala na si Jesus ay Diyos. Sabi po niya, maniniwala lang ako na si Jesus ay Diyos kung ang Diyos magsasalita mismo sa akin in Hebrew. Amen? So may isang babae po nakatabi niya, first time visitor na nakareceive ng banal na Espiritu. At nagsasalita po ng ibang wika. So yung Hudyo na challenge si God, tumingin po doon sa pastor at sa mga kasama ng pastor na sabi po nung Hudyo,
This woman is speaking in Hebrew. At challenge siya si God. Sabi niya, maniniwala lang ako sa Jesus ay Diyos kung magsasalita mismo sa kanya si God in Hebrew. So may nagtatangs, yung Hudyo, narinig yung tongues in Hebrew, naintindihan niya yung sinasabi. Kaya sabi po ng mga pastor, ano yung sinasabi niya? Ano yung sinasabi niya? Sabi po ng mga pastor. Sabi po ng Hudyo, she is saying the same phrases over and over. I am God and my name is Jesus. Hallelujah. Amen. Hindi pa po niya tinatanggap si Jesus noon. Hindi rin po siya nabaptize ng Holy Spirit. Pero naintindihan niya yung tongues. Amen? Kasi po ito ay earthly language. No, alam mo yung ikaw ay Pilipino pero nakapagsalita ka ng Spanish. The Holy Spirit give the power para magawa po yun. It is the Holy Spirit. Kasi itong taong to, wala pa si Holy Spirit, pero naintindihan po niya yung lengguwahe. So, naunawaan po ba? Ayan. So, ang pwede pa nating makita dito, may mga Diyo na hindi naniniwala kay Jesus pero naniniwala sa Diyos. Sa law. So, iba po yung reaction po nila. Iba po yung naging reaction nila. Kung gusto niyo po i-try, kung may mga nakakapag-tangs na po dito, nag-try po ako sa Google Gemini. No, Gemini, kung alam niyo po ito. Nagsalita po ako ng English, tapos sabi ko translate in Tagalog. So na-translate po niya in Tagalog. Sabi ko, Jesus Christ is Lord, He is powerful and mighty. And then tinranslate, habang nagsasalita po ako, tinranslate po niya ng in word, in sentence. So ang ginawa ko ngayon, nag-tangs po ako. Nag-tangs po ako ng mga 1 minuto. Sabi ko, Yabarashi karasan dala barasan dala sandala barasan. Para makita ko kung mababasa ni Google kung naiintindihan niya yung tongues. Kung ito ba ay earthly o hindi. So nakita ko po, hindi po niya alam i-translate yung tongues na sinalita ko. So it means hindi siya earthly or kulang yung pang nakapasok kay Google. So kung pwede niyo po yang i-check. Kung may nagtatangs na po kayo, or siyempre, unang-una, yung interpretation ng Holy Spirit, interpretation of tongues. Ayan. So may mga Jew na hindi naniniwala kay Jesus Christ, iba po yung kanilang reaction nung narinig po nila yung mga alagad. The people were all, verse 12, the people were all amazed and confused. They asked each other what is happening. So sila po ay nalito. No? Pero tayo hindi naman tayo nalito kasi alam natin the Holy Spirit was given them the power to do this. At because we are a believer, kaya po nagagawa natin yan. But the Holy Spirit lang ang tanging makapag-energize o makapag-empower sa atin para mag-speak in tongues. Amen. Kahit ano pong language, earthly, heavenly, tongues of angels, men, or kay God, Holy Spirit lang po ang makapag-bigay sa atin. But others were laughing at the apostles, saying they were drunk from too much wine. So, may mga nalito, may nangutya, may nangkasar, tumawa, kasi narinig nga nila yung mga alagad. Kasi sa mga lasing yan. Sabi ni Peter, tumayo si Peter at yung mga alagad at nagsalita. Alam mo mga yung character ni Peter, palagi po yan nangunguna eh. Pero dito, isa ko po nakita dito kay Peter is to ipaliwanag, explain kung ano yung nangyayari. Many people, many Christians are confused kasi hindi mapaliwanag ng maigi. Tama po ba mga kapatid? Bakit may mga hindi na nagtatangs? Ba't hindi mag-speak in tongues sa church? Kasi wala nagpapaliwanag ng maayos.
Kasi Peter, maraming kapatiran sila na Hudyo doon, mga kababayan nila, na sumasamba rin sa Panginoon, sumasamba sa Diyos, may sumasamba kay Jesus, na iba yung sinasabi. Kaya ang ginawa ni Peter, tumayo po siya, ang mga apostol, nagsalita po siya ng malakas para makinig ng mga tao. Sabi niya, my Jewish brothers and all of you who live in Jerusalem, listen to me. I will tell you something you need to know. Listen carefully. So kasi ako, nagkaroon ng confusion, nagkaroon ng pangungutya. So ang ginawa ni Peter, kailangan natin paliwanag kung ano yung nangyayari. So kung meron kayong mga nag-aalinlangan kayo sa tongues, sa miracles, signs and wonders, baka hindi lang po napapaliwanag na maigi. Kasi biblical naman po at hanggang ngayon may church, may power ang church ni Christ. May kapangyarihan ang tinayo na church ng ating Panginoong Kristo dahil ang sabi niya, the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Hallelujah. Sabi pa nga ni Paul, ito po na, ni Peter, nakakatawa eh. Sabi niya, these men are not drunk as you think. It's only 9 o'clock in the morning. Sa panahon nila, wala pang lasing ng alas 9. Sa panahon na ngayon, yung madaling araw, talagang umaga, may mga nakatembong na, no? Amen? So, sa atin po, kailangan lang natin maipaliwanag na maigi kung ano yung ibinigay sa atin ng Diyos na dapat natin lakaran. Sayang naman kung hindi natin lalakaran yung ginawa para sa atin ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Hallelujah. Ayan. Wala pa rin po bang PowerPoint? Wala pa rin po, Pastor. Hindi po, sorry. I-send ko na lang po siguro kapag kaya pong lumalabas. Sayang naman po. Okay? Sige po. Tuloy na lang natin. Okay. 1 Corinthians 13. So, language of angels po tayo. Or heavenly language. Sabi po dyan, I may speak in the languages of humans and of angels. No? Merong sinita si Paul na language of angels. Sabi niya, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga anghel. Hindi naman po siguro magkakaroon ng idea at may susulat dito sa Biblia si Paul kung hindi po niya naranasan. Or kung ito ay kanyang haka-haka lang niya o pakiramdam lang niya. So the Bible speak of human language and angelic languages. Kaya lang po sa tongues of angels may mga question, literal ba o figurative yung sinasabi. Si Paul po ba ay nagsalita ng angelic tongues? Sa akin po, sa aking pananaw bilang pastor, I believe si Paul nakapag-speak ng angelic tongues. Sa 1 Corinthians 14 verse 18, sabi po diyan, I thank God that I speak in other languages more than all of you. Amen. Higit daw po siya nakakapagsalita. Higit sa atin, lahat sa atin. O kung tutukuyin natin yung language of men, language of angels, and God, sabi ni Paul, ako na pinakamarami. Ako na nakakapagsalita. Kaya nga po si Paul is merong thorn in the flesh. Why? Because of the revelation, na napakaraming revelation na binibigay sa kanya ng Panginoong Jesus. Meron na siyang tinik, no? Na sa tuwing magmamalaki siya, nagmamataas siya, ayan, merong umaatak. So, dahil sa dami ng revelation. May thorn in the flesh pa rin yung isang believers. Ay, yes, kung ikaw ay katulad ni Paul na yung ginagawa ni Paul, na talagang naglilingkod sa Diyos, tapat sa Diyos, nangangaral, handang mamatay. Di ba? So, asahan mo, mayroong thorn in the flesh ka ng mga devil, mga demons, nagahadlangan ka. Amen? So, meron pong, kwento po yung isang may spiritual experience. So, hindi po sa akin. Na-inspire lang po ako sa kanyang experience and gusto ko lang share sa inyo. So, nagkaroon siya ng visitation. So, nakasakay siya sa isang golden
frame. Isang cube pala, sorry. Isang cube na may golden frame. So, meron po siyang kasamang dalawang anghel. Tapos, may nakasulat po doon sa frame na language na hindi niya maintindihan. Sabi niya sa mga anghel, ano yung nakasulat? Sumagot po yung mga anghel, telepathically, ibig sabihin sa mind, kapag ikaw na born again na at makipag-usap pa sa espiritu, spirit to spirit, yung usapan, hindi na po kailangan ng ibuka yung bibig mo. O sa isipan pa lang, makakapag-usap na kayong dalawa. Tinginan pa lang kayo, alam nyo na isa't isa. Amen? Sabi po ng mga anghel, that is language of angels forbidden spoken by men. Amen? Yun po yung kanyang experience. And I believe na naranasan niya po talaga yun kasi si Paul, I believe, nakapagsalita rin ng language of angels by the power of the Holy Spirit. Okay? Ayan. So, Psalms 103 verse 19 to 20. The Lord set his throne up in heaven, and he rules over everything. Angels praise the Lord. You angels are the powerful soldiers who obey his commands. You listen to him and obey his command. No, si God directly na nagko-command sa mga angels. And we can also command angels in our own language. But different in the language of heaven, kay God, sa nilang language. Okay na po nangyari. Last time nakapag-testify po ako sa inyo about sa nangyari sa anak ko. Nung New Year, baka po hindi pa po nakapakinig. Ulitin ko po. So I decided to speak in tongues 10 to 12. So salubungin ko po ang pagpapalit ng taon na nagsasalita ng ibang wika. 2 hours gagawin ko. Nakakisang oras pa lang ako, nung anak ko nagkalagnat. Tinubuan ng maraming blister sa tuhod, biglaan lang po habang nagtatangs ako. So paglabas ko, dire-diretso ako ng tongues, nagpipray ako, nagde-declare in mind, nagtatangs, and minuto, nawala yung lagnat ng anak ko, at nawala rin yung mga blister sa kanyang tuhod. So praise God. Pagbalik ko po, tongues pa rin ako doon sa kwarto, sa higaan ko, sa kama. Doon sa lugar kung saan ako nagtatangs, may nakita po ako doon balahibo. So impossible na makapasok doon sa loob ng bahay namin yung feather. And yung feather is white. And sabi sa Psalms, susuguin ng Panginoon ang kanyang mga anghel. Amen, mga kapatid. So in warfare, angels will come to you. Angels will help us. Angels will fight for us. Amen. So, hindi ko po sinasabi na, Pastor, tongues lang po ba magpapag-command sa angels? No. In our own earthly language, Filipino, Amerikano ka o Chinese ka, pwede ka mag-command sa angels kasi ministry spirit natin sila. But, in the situation na yon, hindi ko akalain na warfare yung nangyayari. Basta nag-i-speak in tongues lang ako noon, and God experience sa akin na angel is moving, angel is ministering nung ako ay nag-i-speak in tongues. Amen? So if you have a battle, spiritual battle, lalo na mga away-away, ganyan, speak in tongues, kasi hindi natin alam na ikaw pala nagko-command na o ginagamit ni God yung iyong bibig through the Holy Spirit para sandali lang po, utusan yung Pastor. kanyang Sandali mga lang po. anghel. Ate Jolly, pamute nga po ng microphone niyo. Salamat po. Ayan. Amen. Thank you. Ayan. So sa language natin, specific na makukuman natin yung angel sa gusto natin. Meron po kaming experience sa deliverance pero nag-manifest ng witchcraft. So,
ako po yung nagme-minister, nagpe-pray doon sa kanya, nag-manifest po yung witchcraft. Yung witchcraft is biglang nanggulat. Yung alam niyo po yung biglang nilakihan yung mata niya, samantalang tahimik, tas biglang lalaki yung mata ng gulat nga po, no? Nagulat din po yung mga nasa likod ko. Pero hindi po ako nagulat. Alam ko kasi Holy Spirit, si God, yung nandun sa atin. Tumingin sa mata ko, tinitigan ko rin siya sa mata ko. Sabi po sa Revelation, ito po yung image o larawan ng Panginoong Jesucristo natin. Revelation chapter 1 verse 13. Basa niyo po doon. Kung sakto po yung verse, nag-aapoy na mata, nagliliwanag na muka, puting-puting buhok, may gold na sash, bronze na sandalyas, puting-puting damit. So yun po yung aking mindset na kapag nag-pray ako, ang nakikita niya, yung image na yon. So gusto ko i-share sa inyo, pag pray kayo deliverance, demons yung karap nyo, isipin nyo na ang nakikita sa iyo, hindi kayo, ang nakikita, si Jesus Christ. Amen? So nangyari, pagtitigan ako sa kanya, nasa isipan ko, nag-aapoy ang mata ko. Alam mo yung nangyari, tumayo po siya, tumakbo. Yung tao mismo, physical body, tumayo, tumakbo. And bigla akong nasabi, in the mighty name of Jesus Christ, angels of the Lord, igapo siya, daling yan dito. Alam mo mga kapatid, marami pong nakakita sa church po namin mismo. Dinala po yung dinidil namin. Binalik sa upuan. So angels, we can command angels specific na kailangan natin sa deliverance, sa prayer. But also, lalo na po yung kalooban ng Diyos kapag nagtatangos tayo. Makocommand natin yung angels according mismo sa will of God. So always speak in tongues mo mga kapatid. Ayan. Amen. Okay. So speaking in tongues is speaking in a language that is understood and spoken either by men or angels. Kapag nagtatangos sa isang tao, pwedeng may nakakaintindihan tao. Earthly language, naiintindihan niya. Kung nagtatangos siya, maaaring naiintindihan ng mga angels. So whatever the Holy Spirit gives you, hayaan mo lang dumaloy sa'yo. Because it is the perfect will, perfect na prayer yung binibigay sa atin ng banal na Espiritu. Amen? So kapag yung desire mo, andyan talagang pag nagtatangos ako, talagang may parang may dumadali sa akin na kailangan ko tong huminto sa gustong paghinto ng banal na Espiritu. Hindi ko pwedeng limitahan si Holy Spirit. Holy Spirit, hanggang ganito ka lang 5 minutes ka lang, Holy Spirit. No, may mga pagkakataon na siniset mo yung sarili mo para mag-speak in tongues, pero may pagkakataon din that the Holy Spirit wants you to speak ng tongues sa time niya. Sino po nakaranas nun? Kasi ako may time ako sarili na kailangan ko mag-speak in tongues, pero may time na ang Holy Spirit gusto niyang mag-speak in tongues na. And then, hahayaan mo kung hanggang kailan matapos yung gusto niya. Kasi meron yung dinidil, meron yung para sa ibang tao na nangyayari. So kapag meron kang ganong heart mo na desire, kaya parang gusto mo magtangsa, sabi mo, Holy Spirit, sige, gamitin mo yung bibig ko, ilang minuto, ganyan, sige, hayaan ko lang. Kasi may mga taong na nangangailangan doon na hindi natin naabot, pero abot ng Diyos dahil sa'yo. Dahil willing ka na i-release yung prayer na yon gamit ang bibig mo. Amen mga kapatid. So hayaan natin. Bigay natin sa Panginoon yung ating bibig para sa panalangin. Okay, naubo ako. Okay. 1 Corinthians 14 verse 2. Language of God. For the person who speaks in another language is not actually speaking to people, but to God.
Indeed, no one understands him because he is talking about secrets by the Spirit. So, secret by the Spirit. So, hindi pwedeng tao, hindi pwedeng angel. Sa Spirit of God lang. Oh, hindi po ito language of men or angels kasi sabi, no one understands him. So, hindi mo kayang i-interpret kahit ano pang nations, languages, kapag itong tongues na to ang na-release o binigay sa ng Holy Spirit, hindi kayang i-interpret. Maliban na lang kung may gifts of interpretation na galing din sa Holy Spirit. So ito siya sabi ni Paul na huwag kang mag-speak in tongues sa loob ng, diba, isa o dalawa lang yung magta-tongues, tapos magkakaroon ng interpretation. Kasi hindi ka magiging fruitful, hindi ma-edify yung church kung nag-tongues naman marami, wala naman nakakaintindi. O ito yung language of God. Deuteronomy 29:29. Secret things belong to the Lord our God. But those that are revealed belong to us and our descendants forever. So that we might obey all the words of this law. Sabi po sa una, secret things belong to the Lord our God. Sa 1 Corinthians 2 verse 10, but it was to us that God made known His secret by means of His Spirit. Amen? So secret things ay sa Panginoon, pero ni-revealed by means of the Spirit. So pinapadaloy ng Diyos yung secret things sa pamamagitan ng Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng power to speak in tongues. Nakuha po natin mga kapatid, kaya gustong-gusto kong mag-tongues kasi perfect will ni God yun. It is God's mind. It is God's word. Diba? Mismo kung ano yung pinakagusto niya sa atin. Ang sabi sa Bible, sabi po sa prayer ni Jesus Christ, di ba? Ama namin, sa pasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, pasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Your will, thy will be done. Amen? Speak in tongues. Yung will ni God sa buhay mo, yung will ni God sa family mo, yung will ni God sa career mo, yung will ni God sa nation, if sama-sama tayo mag-speak in tongues, iba po, mas grabe yung daloy sa isang grupo, isang bansa, isang church. Amen. Alam niyo po si Kerry Blake, kung kilala niyo po si Kerry Blake. Si Kerry Blake po nakapagsulat ng maraming mga libro. And si Kerry Blake po is maraming ginawang conferences, seminars. At isa po niyang, meron po siyang sinabi na nakagawa siya ng isang aklat, conference seminar sa pamamagitan ng tongues. Nasakyan siya ng tongues, sa bahay, siya ng tongues. Pagdating ng 7 p.m., kung sino man bisita sa kanila, papauwi niya kasi mag-tongues na siya na mag-tongues. Hanggang sa nakabuo po siya ng isang manual na ang tawag Newman. The Newman, ha? Yung bago nila lang, sinasabing bago nila lang. Sa 2 Corinthians. Ngayon, maraming seminars na nagawa niya, manuals, dahil po sa pagsasalita ng ibang wika na binigay sa kanya, dinibil sa kanya ni Lord, yung scriptures, yung understanding, revelations, insight, lahat po, no, na madaling maunawaan ng tao. Amen? So the Holy Spirit is guiding him. When speaking tongues, nag-speak in tongues siya, the Holy Spirit, binibigay sa kanya yung interpretation and then sinusulat niya. Amen? Nung nandun po ako sa Batangas, nag-tongues po kami doon. And then I asked God, sabi ko, Lord, ano po yung plano ninyo sa akin?
Lord, mangyari na po yung plano ninyo sa akin. Sabi ko pong gano'n. So, nagtatangs po ako. Tapos, bigla pong na meron po ako nakitang word na buhay na paglilingkod. So, ang una kong intindi is buhay na paglilingkod. Pero sabi sa akin ng Holy Spirit, not buhay. It's buhay na paglilingkod. Amen? May kaibahan, tama? Iba yung buhay sa buhay na paglilingkod. Maraming believers, may buhay, pero hindi buhay ang paglilingkod. Amen? Walang gana. No? Walang gana sa church, walang gana sa Bible study, walang gana sa prayer, walang gana sa Bible reading. Kaya sabi niya sa akin, ang gusto ko, ang plano ko, magkaroon ka ng buhay na paglilingkod sa akin. Masigasig, masayang naglilingkod, nagagalak, merong compassion. Amen? So God, yun yung gusto sa atin ng Panginoon. And it will help a lot po sa atin yung pag-speak in tongues. Because God is touching our spirit. Ini-stir niya yung ating spirit para makapag-move, makalabas sa ating mga baradong kaluluwa. Isipan, kumbaga. Amen? So, hallelujah. 1 Corinthians 14 verse 13. Therefore, the person who speak in other language should pray for the ability to interpret it. Amen. Doon sa earthly language, hindi naman kailangan nila kasi noong time na dumating yung empowerment, yung power ng Holy Spirit, may nakakaintindi. Amen. So walang kalituhan. Walang naging fruitful sila kasi naunawaan nila yung sinasabi. Pero pagdating sa language of God, sa angelic heavenly language, kailangan ng interpretation. Kasi halimbawa, may nag-tongues, pwede mo siya i-record, tapos kung pwede mong i-translate Pero itong heavenly language, hindi mo ito makikita sa internet. Wala nito. Holy Spirit lang talaga. So, kailangan natin, kung may nagtatangs sa atin, practicein natin na mayroon tayong mag-i-interpret para maging fruitful din yung nakakarinig nun. Amen po mga kapatid. So the person who speak in other language should pray for the ability to interpret it. So ito naman sinabi naman ni Paul O kailangan yung mag-pray para makapag-interpret kayo. Kasi kapag yung tongues na na-interpret is like prophesying na rin. Kapag na-interpret mo yung language mo in tongues, other tongues, at nabibigay mo sa congregation, sa mga tao, para ka na nag-prophesy. Same na yon. Amen? Hallelujah. Okay. So, meron po akong babasahin some key benefits of speaking in tongues. May mga benefits na po tayo. Number 1, it confirms the work of the Holy Spirit. Acts chapter 2 verse 4, they were all filled with the Holy Spirit and they began to speak different language. The Holy Spirit was giving them the power to do this. So pag may narinig tayong tao na nag-speak in tongues, hindi po magaling yan. Ay, pastor kasi yan. Ay, leader kasi yan. Hindi po. Kaya po siya nakapag-tongues, it confirms the work of the Holy Spirit sa kanyang buhay. Amen? So ang gagawin natin kung hindi pa rin napag-tongues, Holy Spirit, I'm a believer. Tinanggap ko si Jesus Christ. Makakapag-speak in tongues ako. Faith, mga kapatid. As far as God's word is concerned, all believers can speak in tongues. As far as God's word is concerned, we are healed by the wounds of Jesus Christ. Yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya tutuon natin yung isipan natin sa kanyang sinasabi. Hindi po tayo tutuon sa ating nararamdaman, nakikita. Amen? Darating yung time na hindi ka na magugulat, hindi ka na magtataka. Ay, magaling na ako? Ay, pinagpala na ako, hindi ka na po magaganon. Kung nakatuon 100% ang iyong isipan sa salita ng Diyos at di sa mga nakikita, nararamdaman natin.
Kapag nakalagay sa salita ng Diyos, angkinin mo sa iyon eh. Huwag kang pumayag na hindi mo maranasan. Amen? Kasi ayaw yan iparanas ng dyablo. Kung nakasulat yan, wala siyang magagawa sa taong naniniwala at nananampalataya. Amen? Hallelujah. Number 2, it is powerful tool for evangelism. Di ba sabi po doon sa Acts 2:11, we can all understand the great things they are saying about God. Alam ba, dayuhan ka, pumunta ka sa ibang bansa, napunta si Remission, di ba? Napunta na sila, si Sir Beverly, napunta na sa ibang lugar, sa China. Mga Chinese, biglang nag-tongues. Chinese yung salita. Ay, di ba lang kahirap-hirap ang evangelism? Hindi nagkaroon ng hindi walang barrier sa gospel. Di ba? Kasi yung mga taong from different cultures, narinig nila yung gospel without language barriers. Ganun makapangyarihan ang ating Diyos doon sa mga taong pinaglaanan niya, pinagpala niya ng kaligtasan. Kaya huwag tayong matakot kung meron baka mamaya, hindi ako marunong mag-English, hindi ako marunong may mission pa naman ako. Pinanyayahan pa naman ako, kaso lang, mahina ako sa ganito eh. Huwag kayo tayong matakot. Kasi sabi po ng Lord, ang inyong amang nasa langit ang magbibigay sa inyo ng inyong sasalitain. Isa po yung ginamit ko sa mga time na ako'y nanghihina, mahihain, walang kakayanan na nakatingin sa mga matataas sa akin, malaking tao sa akin. Pero sabi ng Lord, huwag kayong mabahala, huwag kayong matakot sapagkat pagdating ninyo sa kanilang mga harapan, ang Ama niyong nasa langit ang magsasalita para sa inyo. Amen. Praise God. So yung mga may mission dyan, yung mga tinawag ng Lord na mag-spread ng gospel, mag-preach, go. Hallelujah. Number 3, benefits of speaking in tongues, it glorifies God publicly. Hinari po kanina, we can all understand the great things they are saying about God. So God receives the glory at yung mga tao na lalapit sa Diyos, hindi po dun sa speaker, dun sa nag-speak. Number 4, edification. 1 Corinthians 14 verse 4, ito na po yung heavenly language. Edification, 1 Corinthians 4:4, he who speak in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. So ito yung sinasabi ko kanina, na praying in tongues strengthens and build you up spiritually kung walang interpretation. Pero kung may interpretation at nasa loob ng church, ma-edify yung buong church. Amen? And kailangan natin talaga kasi after mo mag-speak in tongues, may mga word of knowledge yan eh. May mga darating yan eh. Kailangan natin i-catch, i-download natin lahat. Amen po ba? Sa Revelation, number 5, Revelation. Sorry, medyo naubo. Number 5, Revelation. 1 Corinthians 2 verse 10. But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. So when you speak in tongues, God reveals or unveils mysteries and deeper truths of God as we pray in the Spirit. Nasa Batangas po kami ulit, share ko lang po. Nagpe-pray po kami. Nagkatangas po kami. And then, nagkaroon ng vision. Puting lupa. Parang puting lupa tapos may lumalabas na puting-puting kulay na tao. And then, sabi ko, Lord, hindi ko alam yung nakikita ko ano ibig sabihin. Taas po kami. And then, God speak and press to me that is Adam. Alam naman natin nung kinreate si Adam, perfect si Adam nung kinreate. Aniwala po kayo na perfect na siya ay balot ng white garments of light.
si Adam. No? So, may mga revelation na medyo sobrang deep na siyempre kailangan mo ng open mind para makita yon. Ang Diyos natin ay malawak, malalim, at kung pagkakasay natin siya sa utak natin, sa isipan natin, sasabog po tayo kasi hindi natin kaya maunawaan ang bagay na lahat-lahat kay God. Ayun po yung kapag sumisid ka ng malalim, nagpuputukan yung mga eardrums ng physical body natin. Kapag pumunta ka sa space, maubusan ng oxygen. Ganoon din sa Panginoon eh. If we don't think spiritually, physical lang, hindi natin makakayang i-absorb yun. So we must think spiritual. We have the mind of Christ para maintindihan natin yung kanyang mga deep things, yung revelation. Ma-accept natin. Number 6, intercession. Romans 8 verse 26, likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. No? So tongues allow the Spirit to pray when we don't know what to do. Amen? Yun nga po, yung nasa ano ko, no? Na babagabag ako sa aking kalusugan. Umuwi po ako noon, nagdadrive po ako. Pray ako ng pray, Lord, kasi nanghihina yung katawan ko, nagnam yung aking braso. Pero after ng speaking tongues, kumalma po ako, nagkaroon ng kapayapaan. Bumalik po yung aking lakas ng aking braso. So, kung gusto mo ng peace at hindi wala kang gulong-gulong isipan mo, hindi mo masabi yung dapat mong ipanalangin, tamang panalangin. So, speak in tongues po tayo. And number 7, empowerment. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me. So, praying in tongues keeps you connected to the Spirit's empowering presence. So kapag nagtatangs ka, yung presence ng Holy Spirit mas discern mo. Mas yung atmosphere nababago. When you speak in tongues, the presence of the Holy Spirit is always presence. But yung tangible, audible na kanyang presensya, kanyang voice is maririnig mo. When you speak in tongues, it keeps us connected to the Lord. Kasi tuloy-tuloy yung daloy ng living water. Tuloy-tuloy po yung daloy. Now, when you speak in tongues, dadaloy. Ayan. And then, yung atmosphere mababago. Kapaligiran mo mababago. Amen? Kung mayroon po nag-away sa compound namin, pagkakamag-anak, actually, kamag-anak din nila ako. Nag-away po sila. So, tongues ako ng tongues. Sasabi ni Lord, merong spirit of division and merong destruction. Destroyer, kumbaga. So, I speak in tongues. And then lumabas ako. Lumapit ako doon sa umawat-awat po ako. And then nung naawat po namin, ang sabi po nung isang nakaaway, nanginginig po siya. Sabi sa akin, pag-pray mo ako, may demonyo, gano'n siya ng gano'n. So, pray ako, tongues, pray. Ano po nangyari? Kinabukasan, bati-bati siya. No? With God. So God is revealed, magre-reveal po si God also ng mga kailangan i-address na issue. Sometimes hindi naman pala ito yung issue pero tina-target natin and God will reveal kung ano talaga yung root cause nung problem through speaking in tongues. Amen. So, number 8, clarity. 1 Corinthians 14 and 15. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. I will pray with the spirit, and I will also pray with the understanding.
So, pwedeng sabay. Pwede ka mag-pray in tongues sa bibig mo, and then yung mind mo, nagpipray din. Nagawa niyo na po ba yan? Nagtatangs ka, pero may pag-pray ka. So, ano yung binibigay? Clarity. Nalalaman mo yung mind mo and yung spirit mo, na paghihiwalay mo. Nalalaman mo siya, spirit, soul, na pag alam mo, ito sa soul ko, ito sa spirit ko. Diba, 1 Thessalonians 5:23, pakabanalin ninyong buo ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan. So when you speak in tongues and when you speak in your understanding mind, nakakaya mong ito is spiritual, ito is para sa akin. Nagbibigay ng clarity. Malalaman mo siya. So praying in the Spirit can bring clarity as the Holy Spirit bridges between your spirit and mind. Magkabila. Ay magkabilang dulo ng tulay. Diba? Pero isa lang siya. Pero magkabilang dulo. So meron kang pinagpipray sa kabilang dulo at may nagpipray sa isang dulo. Pwede pong mangyari yun. Magagawa po niya yan. Number 9, intimacy. Romans 8:15, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. So praying in the Spirit natures yung closeness natin with God as our Father. So binigyan kanya ng Holy Spirit, so you can speak in Spirit, so magkakaroon ng intimacy, closeness with God. Kasi kayong dalawa lang nagkakaintindihan nun eh. Sino ba nakakaunawa ng isipan ng Diyos kundi ang Espiritu ng Diyos? So God allows us to give yung kanyang mind through His Spirit para malaman natin. Amen? So closeness relationship. And tapos na. Okay, last. So don't forget to pray in tongues tonight. Tomorrow, araw-araw. Amen po ba mga kapatid? So meron po ba dito hindi pa nakapag-speak in tongues? Pwede po kayong magtaas ng kamay. Meron po ba? Pwede pong i-hands, mag-raise ng hands. Kung meron pang hindi nakapag-speak in tongues. Lahat po ba nakakapag-speaking up na po? Isa lang po yung nagtaas. Nakakapag-speaking up na. Amen. Ayan po, nagtaas na po. Ate Joy, nakakapag-speaking up ka na ba? Kung hindi po, mag-raise hand po kayo. Kuya James, nakakapag-speaking up ka na ba? Kuya Fred? Ate Jen? Hindi pa po ako nakakapag-speaking up lang po. Hindi pa po ako nakakapag-speaking of tongue. Okay. Ako din po, hindi pa po. Ayan. So, ang pangako ay para sa atin. Para po sa inyo yan. Yung pangako. The Holy Spirit empower us to speak in tongues. So, receive the Holy Spirit. Sabi po sa John 7:37 hanggang 39. The last day of the festival came. It was the most important day. On that day, Jesus stood up and said loudly, whoever is thirsty may come to me and drink. Question, are you thirsty mga kapatid? Nauuhaw po ba kayo? Kayo po ba'y uhaw sa pangako ng Diyos? Uhaw po ba kayo sa lahat ng biyaya ng Diyos? Amen? Ang sabi ng Panginoon, whoever is thirsty may come to me and drink. Sa verse 38, if anyone believes in me, amen, rivers of living water will flow out from their heart. That is what the scriptures say. Sa verse 39, Jesus was talking about the Spirit. Amen? Tinutukoy ng Panginoon ang Holy Spirit na dadaloy sa atin. The Spirit had not yet been given to people because Jesus had not yet been raised
to glory. So, noong time nila to, mga kapatid, hindi pa namatay at muling nabuhay si Jesus Christ. Pero tapos na po sa atin yon. But later, those who believe in Jesus would receive the Holy Spirit. Amen? All that God allow is because it is written. Lahat po inalaw ni God dahil nakasulat po yun sa kanyang salita. So if you believe, amen, mga kapatid, and if you are thirsty, the promises is for you. Nasa iyo ang banal na Espiritu, and we will pray for everyone po na nagnanais, nagde-desire na mag-speak in tongues, na ma-activate po yung ating gift of tongues. Amen po ba, mga kapatid? So, magkaroon po kaya shikara barasan dalasan dalaba. So, pwede po akong samayan ng mga kapatid natin na nag-speak in tongues na. We speak boldly because we understand that the tongues is binigay sa atin ng Panginoon ito. And we learn a lot na kung ano yung nabibigay sa atin ng pagkatangs natin. So we encourage everyone na nakapag-speak in tongues ngayon. Now, open your mic. Help me para yung sa ating mga kapatid na nagde-desire na ma-activate yung kanilang speak in tongues is ma-activate po ngayong gabi. Hindi naman po ibig sabihin na hindi na-activate ngayong gabi is hindi na ma-activate. Kasi po ako, noong time na napag-pray ako niyan, sa bahay po ako nakapag-tongues. Galing church, lumipas ang hapon, gabi, kinabukasan, gabi, nakapag-tongues po ako. Amen? Nandiyan na kasi sa iyan, mga kapatid. Nasa loob mo na. Now, kailangan natin ng impress, believe, and it will happen. Amen? Sige po, let's pray. Hallelujah. In the mighty name of Jesus Christ, Father God, maraming salamat po sa gabing ito, Lord God. In Jesus' name, thank you, Holy Spirit, that you empower us to speak in other language in Jesus' name, according to your will in Jesus' name. Father God, Lord, we ask forgiveness. Ano man po, Lord God, pagkukulang namin, pagkakamali, Panginoon. Lord, tingnan mo po ang aming mga puso in Jesus' name. Lord, anumang karumihan, anumang pagkakamali, Lord God, ay aming hiningi ng tawad sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Thank you, Lord Jesus Christ, that by the blood of Jesus Christ, we are forgiven, we are cleansed in Jesus' name. And Father God, claim that I pray in the mighty name of Jesus Christ, na ang bawat isa ngayon na nagde-desire sa kanilang mga puso na makapagsalita ng ibang wika, that the Holy Spirit empower them right now in Jesus' name, that a living water will flow right now from their belly into their tongues, in their mouth, right now in the mighty name of Jesus Christ. Let your Holy Spirit flow in Jesus' name. If nakakaranas po kayong mahihilig sa inyong bibig, pagdali sa inyong mga belly, let it out. Let it out, mga kapatid, in Jesus' name. It is a gift of God. It is for us. It is for you. Huwag kayong matakot. Release in the mighty name of Jesus. Tanggalin mo lahat ng anumang nakaisipan mo, alilangan, sambat, hindi natin bigat. And God said, kung kayo marunong mag-design, kayo mga sama, marunong kayo magbigay ng mabuti sa inyong anak, ano pa, inyong ama sa inyong langit. Ama na nasa langit, hindi sa kanya ng Espiritu in Jesus' name. In Jesus' name, allow your mouth, open your mouth in Jesus' name.
Thank you, Father. Tera borosho koro boroton dala sandala baraba. Ya rababara sikara sandala ba. Rabara sandala sandala borosho koro boroton dala ba. Yes, Jesus. Hallelujah, in Jesus' Holy name. Spirit, Rabara Holy sikara Spirit, bara Holy sandala Spirit. sandala ba. I break and cancel spirit of poverty in Jesus' name. I break and cancel destroy poverty, curse of poverty in Jesus' name. Tabawara borosho koro sandala bara sandala. Tabawa tika in Jesus' name. Hallelujah. In Hallelujah. Jesus' name. Yes, thank you, Jesus. In Jesus' Thank you, Father name. Thank God. you, Father. Thank you, Every Jesus. words of the devil in Jesus' name. Kung sino man dito yung pinagpapawisan, pinapawisan ngayon in Jesus' name. God is delivering you in Jesus' name. God is healing you right now in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. In Jesus' name. Pinakaramdam nyo ng fire, ng init sa katawan. God is healing you right now. God is delivering you right now in Jesus' name from oppression, depression, in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. In Jesus' name. Thank you, Father. In the Borosho, Korosun, Dalaba. Rababarastan, Dalastan, Dalaba. Thank you, Father God. In Jesus' name. Holy Spirit. Holy Spirit. In Jesus' name. Lord God, maraming salamat po. Maraming salamat po, God. Kaya po namin, Lord God, kulang ang oras namin, Panginoon. To glorify you, to thank you, God, in Jesus' name. At Lord, binabalik ko po lahat, Panginoon, ang lahat ng pasalamat, papuri, pagsamba, Panginoon. Ikaw po ang naitaas na papurihan, na glorify, Panginoon, sa gabing ito. In Jesus' name, amen, amen.